Napaka-intense ng laban sa pagitan ng Creamline at Cherry Tigo. Talagang walang lapagan ng bola. Habang si Pons todo bigay sa kanyang mga klase-klaseng atake na mas lalong nagpahirap sa Cherry Tigo. Kaya Cuthbell naiinggit kay Erica Stanton dahil naging kakampi niya si Pons. Pero magtuloy-tuloy na kaya ang momentum ng Creamline? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Bernadette Pons nag-step up para pamunuan ang kakulangan nila sa manlalaro at hindi naging madali para sa Creamline na labanan ang malakas na Cherry Tigo. Pero nakuha nila ang tagumpay sa loob ng 4 na sets sa score na 25-20, 24-26, 25-16 at 25-19. Upang mapanatili ang sunod-sunod na panalo sa Pool A sa 2024 PBL Reinforced Conference noong Martes sa Field Sports Arena. Nakapagtala si Bernadette Pons ng 25 attacking points at 23 excellent receptions sa kanyang bagong papel bilang isa sa mga starting spikers ng Creamline sa kawalan ng mga pangunahing manlalaro na sina Alyssa Valdez, Tots Carlos at Gemma Galanza. Naging mapusok ang bawat atake ng dalawang kupunan, lalo na nang makuha ng Creamline ang first set sa score na 24-26. Pero pagdating sa second set, hindi na pumayag si Cuthbell na hindi lumaban. Talagang iginapang niya ang kupunan sa tulong ni Aragalang, kaya nagawa nilang mahabol sa 18-all. Ilang beses din nagtabla ang score at talagang sobrang higpit ng laban. Halos wala nang lapagan ng bola sa tindi ng mga depensa. Pero kalaunan, nagawang masungkit ng Cherry Tigo ang panalo sa sunod-sunod na puntos, samahan pa ng successful ang ginawa nilang challenge. Pero pagdating sa third set, mukhang hindi na pinahintulutan ng Creamline na makalamang pa ng husto ang Cherry Tigo. Kaya sa score na 20-12, 8 points lead ang kalamangan. Bagamat pinilit man ng Cherry Tigo na makahabol sa lumalamang na Creamline, pero di ito sapat sa tindi ng binibigay na atake ni Pons. Kaya nakuha ng Creamline ang third set sa score na 25-16. Sa fourth set, mukhang nagiba na ng Creamline ang kumpiyansa ng Cherry Tigo. Hindi na rin makaporma ang import na si Cuthbell. Bagamat tumulong na sila Paat at Chang Abi, kaso mas madaming nakatagong alas si Coach Sherwin. Kaya sa puntong ito, nawalan na ng receive at pasa ang Cherry Tigo, bagay na nahirapan silang maka-adjust at makaahon sa tambak na score. Kaya sa tusan, nagbigay ng sunod-sunod na puntos dahilan upang mag-match point ang kupunan. At tinapos naman agad ni Pons sa isang off-the-block hit sa score na 25-19. Samantala, nakapagtala naman si Cuthbell ng 31 points, sumunod naman si Galang na may 12 points. Mukhang hindi sapat ang tulong na nakukuha ni Cuthbell sa kupunan. Kailangan niya ng suporta upang mapanatili nilang buhay ang crossovers hanggang sa susunod na laban. Kaya siguro nasabi ni Cuthbell na nagsiselos ito kay Erica Stanton dahil marami silang maaasahan sa kupunan, katulad na lamang ni Bernadette Pons na dati niyang kakampi sa Petron noon sa PSL. Sa ngayon, ang Cool Smashers ay may 2 panalo at 1 talong record na parehong magkatugma sa Cherry Tigo sa PBL. Ang tanong, mapapanatili kaya ng Creamline ang kanilang momentum sa susunod na bakbakan? At iyan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss sa mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Saan ka? Nasaan ka ngayon? Nasa Japan ako. Charot. Hello. Miss na kita. Hindi ka pa nakakaupo. Pandesal ka. Ohayo.
Like what the? Yum! Ay, ano ba ito nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Pakos. Pakos version. So, sino ka naman sa ano mo? Sa